Sinong papakinggan natin dito? Anong topic ang papakinggan natin dito ni Attorney Claire? On list of the desktop. Ito na lang. Para kwan. Chismis lang ni Donnie Tulfo. O sige. Regular hair care can't prevent dandruff. Skincare can. New Dove Dermascap. Bibilisan na lang natin ito, Mabsat, ha? Bilisan na lang natin ito. Uy, nagka-countdown na talaga si Attorney Claire. May pa-countdown na rin. Marilyn Valencia, welcome back to my channel, Batas si Attorney Claire Castro. Del Rosario, yes, November 12, Romeo Barcibal, pangalawa na po Lion, live stream natin. Maraming salamat. Adictus, Rosimatsu. Nawala agad si Attorney Claire, ang bilis ha. Tsaka si Viola. Bigla naman akong nawala. Kaya nga, Attorney, nawala ka kagad. Okay. Well, anyway, mga ka-clear. Okay? Okay, ang topic natin to, kasi nag-react na si Vice Presidente dito sa really? sinabi, di ba, ni Kuya Mon Tulfo, na siya ay isa sa mga financier, no? Financier daw siya, di ba? Ng pag-distab. Well, anyway, kasi kahit naman sino, mga clear, ang pagbintangan mo ng ganyan, at hindi naman sila all out, di ba? Hindi sila all out na malaman ng iba. Talagang itatanggi mo. Pero hindi naman niya matatanggi na gusto niyang mag-resign. Kahit hindi niya sabihin na, hindi ko sasabihin mag-resign na, pero may pinakita ko sa inyo, mga clear, nung nasa dahig siya. di ba? Sabi niya, tinawag niya pa ang Pangulo na gumagamit ng bawal na, may gumagamit. Hanapin ko nga mga clear. Wait. Hanapin natin. Hindi niya makakaila ito. Ito. Siya ang isa sa naninira sa lahat ng Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM. See? Kakakila niya ba yan? Tama sabihin niya, hindi siya nagtatawag ng pag-resign? Oh. Kahit, alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM. Yun yung purpose niya. So pag lumayas, syempre, presidente siya. Hindi niya na makakaila, nagtatawag sila ng resign, BBM resign. Hanapin ko si Puno, baka kumaya. Mga kakli, nung pa naman sa maisog, yan na yung sigaw nila. Paano nila madidinay yan? Paano nila madidinay? Oh. Diba? Isang pa, wait lang, nahanap ko. Okay, tayo lang po Doon pa lang sa maisog eh. Ito mga, ito. Kita ko. Maski naman tatay niya, kahit naman si dating Paulo Duterte. Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang naso, resign. Diba? Hindi makakaila. Diba? Hindi makakaila yan, ha? Oh. Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang naso, resign. Diba? Oh, well, anyway, mga clear ito. Pakinggan natin ngayon. Pero may ano to may konting segue to. Okay. Kaya mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo sa Negros Occidental. Kasunod niyan, isa-isa niyang sinagot ang isyung kinakaharap ng bansa. Ayon kay VP Sara, pinayuhan na raw niya si Senator Bato de la Rosa na maghanda sa umunay warrant of arrest mula sa International Criminal Court. As early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya. Kung narinig ko yung chismis. So kaya pala mga ka-clear. So kaya pala mga ka-clear, wait April pa lang pinaghahanda niya na, kaya si Senator Bato, hindi siya pupunta sa ICC. Hindi siya dumadalaw. Pinagsabihan pala ni VP Sara na maghanda na sa warrant of arrest. Diba?
Eh, pero sabi niya, di ba, I'm willing to join the old man. Na ganun nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal na maghanda this year. Nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya. Kung narinig ko yung chismis na ganun nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest ay maghanda Babalikan ko to mga kaklir. Babalikan ko to. siya. Kung narinig ko yung chismis na ganun nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest ay minessage ko siya at nakausap ko ang kanyang anak na kung marirecommend sa kanya na isang British counsel doon based sa England. Wait. So may inirekomenda siyang British Council. Okay ha? Wait lang ha mga kaklir. Wait lang. Minessage ko siya at nakausap ko ang kanyang anak na kung marirecommend sa kanya na isang British counsel doon based sa England, yung international law expert. So, Yayamanin. hindi niya papahawakan yung kaso kay Atty. Kaufman. Okay? So, ito lang inisip ko mga kaklira. Ito lang inisip ko. Yung irerekomenda niya bang British counsel? Sino magbabayad? Yun nga. Ang mga Duterte ba? O si Senator Bato? Kung si Kaufman, ilang milyon? 150 million naman. Itong British na to, nako po, mayaman talaga sila. Diba, Ma'am Sat? Okay, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Ma'am Sat. Baka naman. Eh, di ba sinabi ni Pangulong Duterte, bahala siya at siyang mananagot? Ano to? Di mga klira, I mean, ano to, isang tanong ito na kaya ba, afford ba, kaya ni Senator Bato yung kasing mahal ng amount or professional fee ni Kaufman na 150 million. 150 million ba? 150,000? Yes. 150 million a month? 150 million a month? Ha? Kailangan. Pesos, no? Oo. Pesos. Pesos. Kaufman. So, kung may rekomenda siya, mukhang hindi niya ipapasali. Oo nga. Hindi naman. Unconfirmed daw yata. Okay? Well, yun lang ang sabi. Kaufman wants to prolong the trial. Okay. Neil Darcy. ICC to cover the Duterte's legal fees 40,000 euros. 40,000 euros. Para kay Papa ang 150 million ni Kaufman. Politiko na. Okay, ito. Pakita ko lang. Okay. Hindi ito topic natin. Pero sige, discuss na natin. Okay. Vice President Sara Duterte continues to trust Nicolas Kaufman. Okay. In this case, August 11th. In his case before the International Criminal Court. Okay, ito natin to. Okay. So, pasok tayo doon sa link. Para kay Papa, Sara Duterte backs Kaufman amid rift with Harry Roque. Hanilet. Okay, wait may amount ba dito? Wala naman Anyway, kung ganun kamahal man, mga kaklear, wala na tayo. Personal na sa kanila yun. Okay? Personal na sa kanila yun. Pero, saan ba yan? Okay. Wala akong makita dito. Pero mukhang mahal nga. Tonight, abante ko at hindi ko binang. Wag may mga complaints dito. 150 ang bayad sa kanya. Tapos bibigyan lang pala. Hindi. Okay? Sige. Okay. Threads. Okay. Wala akong makita mga kaklear. But anyway, yun ang usap-usapan. 150 million. Monthly. 150 million pesos. Monthly. Pesos. So, ang tanong, okay, hanbawa man, whatever. So, ang tanong dito mga kaklear, hindi niya, di ba ang advice ni ang advice ni Attorney Conti, pumunta ka na dito hanggang hindi pa nag-start yung confirmation of charges. Kasi pwede ka pang isama ni Attorney Kaufman para malibre ka. Pero labas dito mga kaklear, hindi niya isasama. Di gagaso si Senator Bato doon? Na isang British. Minessage ko siya at nakausap ko ang kanyang anak na kung marirecommend sa kanya na isang British counsel doon based sa England, yung international law expert. At tinawag naman na chismis ng vice ang akusasyon ni Ramon Tulfo na isa umano siya sa mga financier ng destabilization plot sa gobyerno. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nabibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Maniniwala ba kayo din mga kaklear? Hindi siya nagbibigay ng aligasyon nang wala siyang ebidensya. Diba? So, sinasabi niya, chismis lang yung... Tuloy natin, tapos saka natin balikan na. Okay?
No. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Oh, yan. Oh, ito mga klira. Ito. Ito sa ating bayan, Bato de la Rosa. Ito. As early as April of this year, nagsabi Ayan ang chismis ha. na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda Senator Bato de la Rosa na maghanda sa umunay warrant of arrest mula sa International Criminal Court. as early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya. Kung narinig ko yung chismis na ganun nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest, ay minessage ko siya. Akala ko ba hindi siya naniniwala sa chismis? Chismis lang yung warrant of arrest, sabi niya, di ba? Pero ba't naghahanda niya? Ayaw niya maniwala sa chismis eh. Oh, di ba? I mean, okay, sabi niya, hindi siya naniniwala sa chismis. Kasi wala ebidensya. Ngayon, may warrant of arrest daw, pero chismis lang. Pero pinaghahanda niya si Senator Bato de la Rosa. Tapos ngayon, yung kay Montulfo, kay Kuya Montulfo, chismis lang. Ditulad daw niya, nagsasalita siya ng may ebidensya. Kasi ayaw niya ng chismis, hindi siya chismosa. So sa mga nagsasabi ng mga sabi-sabi na walang ebidensya, chismosa. So paano to mga kaklira? Ito, sige, puntahan natin to. Ito ha. So sabi niya, ulitin nga natin para maintindihan natin ulit. Okay. Umay sa kainan, bangis ng citrus ang kailangan. Mountain Dew, tikman ang adventure! Bibigay ng mga aligasyon. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon Dali lang, ba't paulit-ulit? kung wala akong ebidensya. No. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, Kung may chismis lang tungkol sa warrant of arrest, ba't ka nagpapayo? Diba? Parang taliwas, diba? So, hindi siya nagsasalita pag walang siyang ebidensya. So, ba't siya magsasabi kay Senator Bato ng ganito kung wala naman siyang ebidensya? At chismis lang daw din. wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. So, nung nagsabi siya kay Bato, Sa umunay warrant of criminal court. Nagsabi na rin talaga ako kay April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya. Kung narinig ko yung chismis na ganun nga at may lumabas sa balita na meron tayong mga opisyal dito sa ating bayan na nagsasabi na merong warrant of arrest, ay minessage ko siya at nakausap ko ang kanyang anak na kung marirecommend sa kanya na isang British counsel. diba akala ko hindi siya naniniwala sa chismis at siya mismo hindi chismosa. So, tignan natin ito mga klira, doon tayo sa hindi siya chismosa. Hindi daw siya nagsasabi ng kahit ano na wala siyang ebidensya. Pakinggan natin to. Share ko. Baka nakalimutan niyo na ito mga kaklira. Sige nga, attorney. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay Police report. nandoon ang pangalan ni First Lady Nandoon ang pangalan ni First Lady. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto Nandun daw sa loob. Isa sa mga tao nasa loob. kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Okay ha? Kita niyo mga kaklira. Sinabi niya police report. Police report ha? Okay. Eto. Sige, sampalan mo ng Net 25 pa katotohanan. to mga kaklira. Title. FL Lisa Marcos hindi sangkot sa pagkamatay ng Tantoco, Beverly Hills Police. Ayan o. Net 25 to, tampered ang report sa Tantoco case ayon sa Beverly Hills Police. O paano? Diba? Ito yung report nila mga kliro. Kasama yung pangalan no. Ito yung nilabas ni ni Bobby Tiglao. Siya naglabas niyan. At the same police report, yan yung kinuwento ni Vice Presidente. Na nagsasabi na hindi siya chismosa at hindi siya nagsasabi na wala ebidensya. So itong ebidensya niya ay fake. So, okay. So ibig sabihin, nagsasabi siya ng anuman, basta may ebidensya kahit fake. Kasi ito yung sinasabi niya ebidensya, same. Kwento. Beverly Hills
Police Department kaugnay sa kaso ng pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso. Ito naman ang kopya ng record ng Beverly Hills Police Department na ibinigay mismo ng pulisya sa Net25 News na may petsang July 15. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa ibabang bahagi ng dalawang dokumento. Sa mga kumalat sa social media, binanggit sa incident report ang suspecha na nasawi ang biktima sa drug overdose at ang mga nasumpungang paraphernalia na nakita sa lugar. Diba? Yun yung kwento ni Bibi Sara. Yun yung kwento. Yung kumakalat na police blotter. Binanggit din ang sinasabing mga kasama ng biktima, kabilang si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang impormasyong ito, tinawag na fake news ng Malacanang. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Minabuti ng Net25 News sa pamamagitan ng mga correspondents na nasa Beverly Hills na alamin ang katotohanan sa dalawang report. Sa pinadalang sagot ni Donna Kersey, record supervisor sa Beverly Hills Police Department, sinabi nitong hindi nila maaaring ibigay ang Death Investigation Report 25-11805 patungkol sa kaso ni Tantoco. Sa halip, ipinadala nito ang PRA Incident Letter 2025-SDP-0460 na naglalaman ng halos kaparehong detalye. Ngunit wala ang bahagi ng tumutukoy sa cause of death at maging ang mga individual na inimbestigahan patungkol sa issue. Oh, di ba? Yung binanggit ni VP Sara ng Vice Presidente tungkol sa police report, yung peke, yung altered. Oh, di ba chismosa? Di ba chismosa? Itong klase na nagbibigay ng maling impormasyon, di ba yan chismosa? Tanong yun, ha? Sa muling pakikipag-ugnay ng Net25 News sa Police Department, sinabi ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. Oh, sino nagbigay nung... Most popular AI apps use these effects. Haven't you started using it yet? News about doon sa maling police blotter. Oh, ito pa mga kakli. Sabi niya, hindi siya sabi na walang ebidensya, ha? Okay, more. Oh, ito. Makapanira lang kasi kahit walang ebidensya. Pero ayaw niyang banggit, ayaw siyang umamin na siya ay chismosa. Diba, Jaming Renquison? Oh, sige, ito. Per kilo na bigas. Sa Visayas daw po na, ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po namin ang recommend. Di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil, sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Bakit nagsinungaling, mga clear? Diba? Oh, anong basihan niya na nagsinungaling yung nagsabi? Diba? Alam niyang hindi kakayanin. Ba't kinaya, mga ka-clear? Diba? Ba't kinaya? Oh. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong pagdududa, ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og sa Murag Yamaw. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, hindi pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. O, paano, mga ka-clear? Ang daming 20 pesos na bigas. Ha? Ang dami nang nakaka-avail, mga clear, ng 20 pesos na bigas at dinagdagan pa yung pwede mag-avail nito. Oh, sige, hanap tayo ng medyo bago-bago. Okay? Wait lang, mga clear. Okay, ito September, mas bago. Oh, mas bago, sige. Kita ko lang. Karagdagang Kadiwa stores sa bansa. Pinilahan dyan ang bigas na 20 pesos kada kilo. Narito ang report. Kasabay ng ika-6 na tutulong kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, binuksan ang mahigit 100 Kadiwa sites sa buong bansa para magbenta ng 20 pesos na bigas. Pati ang ibang isla sa iba't ibang rehiyon, unti-unti na raw naaabot. Gaya na lang sa Facebook video post na ito ni Agriculture Secretary Francisco Chilorel, kung saan nabigyan pati ang mga magsasaka at mga isda. Maraming residente rin ang pumila sa Kadiwa Market sa Dumaguete City. Sa Bulacan, maraming senior citizens ang nakinabang. Sa Albay naman, bukod sa 20 pesos na bigas, may libreng gamot at medical consultations pa. Ayon sa Department of Agriculture, alinsunod dito sa utos ng Pangulo na palawakin ng 20 pesos na bigas program para maramdaman ng mga pamilyang Pilipino. Sa Makati City, dinumog kahapon ang pamamahagi ng cash assistance mula ha? Oh, nasaan yung panghayop na bigas na sasabi niya? Wale, diba? Attorney Wale. Yun eh. Yun yung problema sa kanya. Makapanira lang talaga. So, yan ha, mga clear. Kinakita natin, sabi niya, chismis lang. Yung susunod tayo dito, mga clear. Si Kuya Montulfo naman ang in-interview. So, after this. So, ayan, attorney, panay fake news na sinasabi ni VP Sara. Maria J. D. Marshall. Oo nga hindi sa akin lang, mga clear. Ang lakas ng loob niyang sabihin na, ito, ulitin natin na. Ang lakas ng loob niyang sabihin na, hindi siya nagsasalita ng walang ebidensya. Oh. Yeah.
based. O na isa umano siya sa mga financier ng destabilization plot sa gobyerno. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Sa gobyerno. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Oh, nung sinabi niyang pinsan ko, si Franz Castro, nasaan ang ebidensya niya? Ba fake? Ang dami yung fake. No. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Oh, mas ba? Oh. Yun. Oh, di ba? Pinakita ko naman sa inyo, mga clear. Police blotter, fake. Oh, tapos sinabi ko daw, di ba? Isa pa. Sinabi ko daw na siya ay pumunta ng Kuwait nang walang travel authority. Hindi ko sinabi yun. Oh, di ba? Makikita sa press briefing, wala ako sinabing ganun. So, paano yun? Oh, mga clear, sinabi niya pa, yung tubig baha, hindi pwedeng ipunin. Dalhin sa Malacanang. At dalhin sa Malacanang para inumin. O, di ba fake news yun? Wala siyang kaibe-ebidensya na ang pwede tubig ulan pala ay pwedeng ipunin. Para mapakinabangan. Dahil yan ang nasa BGC, meron. O, paano yun? So, kala ko ba hindi siya nagsasita na wala siyang anumang ebidensya? So, yun ang dinagap natin mga klira. So, dininay niya na siya ang financier ng Stab. But still, financier ka, hindi ka financier, may ibang bansang financier. Kung may mayaman kang kaibigan na financier, still, gusto mo pa rin pababain ang Pangulo, ang buong pamilya nyo, pati mga DDS, ang gustong isama mo na si Harry Roque, diba? Si General Pokis, okay? Saka iba pong mga kalyado, pababain nila Pangulo sa pwesto para ikaw ang iluklok. Diba? Sabi nga ni Antonio Montalvan, diba? Maraming mga sikreto dyan. Diba? Gustong mag-civilian military junta. Okay, Maxsafe, hindi daw siya nagsasabi kung walang ebidensya, chismosa din pala. Diba? Eh, yun nga sabi niya, chismis lang daw yung warrant of arrest. Pero bakit ka nagsasabi ngayon? Ba't mo pinatulan? Chismis lang pala. Eh, wala ka palang ebidensya. Kung wala kang ebidensya patungkol sa warrant of arrest, eh di chismosa din siya. Lumalabas. Kasi nagsalita siya about that. Pinaghahanda niya na para sa lawyer na ang British Council na mukhang hindi niya sasaluhin ang gastos ni medyo masakit yun para kay Senator Bato. Damay lang naman yata siya kay dati Pangulong Duterte. Yun lang. Masakit talaga yun. Pero wala sila magagawa eh. Kaya ngayon nagsisisi na. Matragis. O kapag ka na i-surrender yan, di ba? Jinlin Blasico ng Toronto, Canada. Okay, mga clear, see you in a while. Agad-agad, thank you, Salamat, attorney. Ay, gravity. Naku pa. Wow. Iyak na naman kayo mga garapata. Putragis kayo. 150 million is that, I think it's too much. I think it's 150,000 pesos only. And it's not monthly, but every appearance. Sabi ni Luwinang. Ayun. According to, sa'yo lang yan siguro. Pero yun nga, marami na nagsasabi dito na insider na million talaga. ICC yan eh. Diba? So talagang hindi pwedeng lang. Hindi yan pipitsugin. Yung dito nga sa Pilipinas, sino ba yung mga lawyer na mabibigat? Yung lawyer ni sino to? Sino ba yun? Yung lawyer ni Sara. Yung mga ano ang pangalan ng mga lawyer ni Sara sa impeachment? Million ang bayad doon. Diba? Imposible. Lalo na yun, international lawyer. Kaya mas malamang million din. $1 million. Patragis. Siya. Pag muna tayo. Rest muna tayo siguro mga 15 minutes. Tapos balik tayo. Relive tayo. Kasi may gusto akong i-topic. So, sa mga pwede pa makabalik mamaya, siguro mga alauna. So, yung sa magising pa. It's already 1:23. So, pahinga lang tayo ng saglit. Tapos, ipiprepare ko lang yung ating mga documents. Diba? Mga resibo sa ating ipapakita. Again, maraming salamat, Attorney Claire, at syempre sa mga nandito. Shout out kay Romeo Barcebal, Addictus Rex, Rosimatsu, kay Liuaning, sino pa ba? Kay Marilyn Valencia, si Elican del Carmen, sino pa yung mga nandyan? Si Ardayan, si Nilda Arceo, si Rosimatsu, sino pa ba? Si Ma'am Den, si Ma'am Mepiar, sino pa ba? Winnie Artos. Mumula pa kanina yung mga nandyan. Sila Viola. Si General Gaddemet. Si General Levit. At sino pa? At siyempre sa lahat pa ng mga silent viewers, shoutout po sa inyo. Kita-kits tayo mamaya na magla-live ulit si Maestro. Kasi wala tayong live sa buong araw kasi busy tayo sa school.
Tapos bukas, meron tayong concert. Mamaya na. Pakita ko sa inyo yung poster. Ng concert namin mamaya. Ayan. I-record ko yung concert para i-upload ko dito. Para mapanood nyo naman yung concert namin, mga kabsat. Patalastas muna bago tayo mag-end. Advertisement muna, mga kabsat. Teka lang. CCP. Oops. You see? Pati lumalabas.